Sa inyong lahat. Unang-una po, gusto kong i-share sa inyo na nabibless po ako sa buhay ni Brother Mong at Brother Kyle. Dahil po talaga, dati po, makipag-usap lang po sa akin yan. Hindi ko po sila maintindihan kasi sobra pong mga mahiyain, medyo mga bulol po. Pero dahil sa biyaya ng Lord, tingnan nyo naman po, nakaka-bless na si Brother Mong talagang tuloy-tuloy na magsalita. Tatay ni Inday na top 2 po natin. Ang isi-share ko po ngayong gabi, ko pong hala. In English, warning. Makikigaya lang po sa style ni Albert, pakisabi po sa katabi nyo, hala. Makinig ka ha. Natutuwa po ako sa teaching ko po ngayong gabi na isi-share sa inyo. Kasi po, ako na naman po yung unang tinuruan ng Lord. Diba sabi ko po nung unang beses po akong tumayo dito, grabe ang Lord, bago ka pala ikaw yung magturo, ikaw muna yung tuturuan. Tapos po, ngayon pong pangalawang tuturo ko, ganun na naman po, saktong-sakto po talaga sa akin. Hanggang bago po ako tumayo ngayong oras na to, ang pagtuturo ng Lord, grabe. Ganun siya kabuti at katapat po sa buhay ko. Alam niyo po pala, bago pa po ako ulit mag-umpisa, pag tayo po uma-attend sa church, lubos-lubusin na po natin yung kung paano po natin mapapangiti ang Lord. Di ba po ang Lord, sobrang bait niya sa atin, sobrang buti niya, na dapat po maging goal po natin sa isang araw po, paano natin maibabalik sa Lord yung kabutihan niya? Paano po ba natin mababalik? Siyempre po, gumawa tayo ng mabuti, mag-share tayo sa kapwa natin, pag-pray natin yung kung sino man yung makakasama or makakasabay natin, na hindi naman po natin nagagawa madalas. Kaya po, yung sa ganito pong pagkakataon, na ganun kabuti ang Lord, siya pa rin po yung nagbibigay sa atin nung pagkakataon kung paano po natin siya mapapangiti. Kaya pagka tinanong ni Pastor, sino bang magpapatotoo, dapat po nag-uunahan tayo. Di ba po kasi imposible pong walang ginagawa ang Lord sa buhay ng bawat isa. Grabe po ang Lord, di ba po? At saka kapag inassign po tayo ni Pastor dito, kaya sa mga bago po, baka nagtataka po kayo kung sino ang tumatayo dito. Lahat po, dahil sa biyaya naman ng Lord, lahat tayo merong ma-share pagdating sa Lord. Sa Kanya lang po ang lahat ng kapurihan. Minsan po, ang mga bagay sa buhay natin na nahihirapan tayong tanggapin or matutunan, tayo po yung madalas na may dahilan, na may kasalanan. Ang key verse ko po ngayong gabing to ay Job 4:8. Basahin muna po natin. Tagalog po, Kuya Jay, para mas maganda. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipagrararo ng kasamaan at naghahasik ng kabagbagan ay gayon din ang inaani. Meron po akong short story. Meron pong isang bata, iyak siya ng iyak, hikbi siya ng hikbi, sobrang sama ng loob niya sa kakaiyak niya. Nakita siya ng tatay niya, tinanong siya, bakit ka umiiyak? Sabi ng bata, kasi si kuya, sinira niya yung laruan ko. Tinanong siya nung daddy niya, paano sinira ng kuya mo yung laruan mo? Ang sagot ng bata, binato ko kasi siya sa mukha, bumaksak yung laruan ko, nabasag. Doon po sa short story na yon, mahahalin tulad po natin tayo, na pag tayo po may ginawang mali, may ginawang kasalanan, lagi po nating binibigyan dahilan, sabay sisi sa iba. Pero, ang totoo po, tayo po yung may kasalanan, di ba? Para po yung bata, umiiyak siya kasi nasira yung toy niya. Pero, siya naman pala yung nagbato ng laruan kung bakit nabasag. I-share ko lang muna po yung pagtuturo sa akin nga ng Lord dito po sa key verse po natin na to. Unang-una po, last December,
Nagpa-dentist po ako. Sabi po ng dentista, meron kang maliit na butas sa ipin mo, bumalik ka sa akin para pastahan natin. Ako po talagang takot po ako sa dentista. Siguro nga po, nagmana ako kay Papa. Takot po kami talaga sa dentista kasi yung pag mangingilo ka, tapos di ba pag nagpa-check po kayo, sasabihin, sirato, minsan pa nga sasabihin mo, hindi naman yata sira, hindi naman sumasakit eh. Pero sinabi po niya, may sira to, bumalik ka agad sa akin. Hindi po ako bumalik agad kasi sabi ko, hindi na, hello? Sabi ko, hello? Okay lang po, naririnig niyo naman po ako. Sabi ko po, hindi naman sumasakit. So, okay lang, wag muna ako magpa-dentist. Tapos po, October 30, after ilang months po, medyo matagal, almost 1 year. Almost 1 year po. Nag-pregnancy test po ako, nag-positive ako. Pagka-pregnancy test ko po, the next day, biglang sumakit yung ipin ko. Sobrang sakit po na nakakaiyak talaga yung sakit. Na nagmadali akong pumunta sa OB para itanong po sa OB ko kung, Doc, okay lang po ba na kung sakaling magpa-root canal ako or magpabunot, kung pwede po kasi buntis ako. Nung pagkapangyari po sa akin nun, ang unang pumasok sa isip ko, ano ba yan? Kung kailan buntis ako, tsaka ganto. Parang diba, andun po sa akin agad yung yung parang sinisisi ko po yung timing nung pagsakit ng ipin ko. Pero sa totoo, ang may mali ako. Kasi dati pa, alam mong dapat kang bumalik sa dentista, hindi ka bumalik. So parang diba, andun na po agad yung unang pagtuturo sa akin na Lord, na yung iniisip kong maliit lang naman na butas eh. Grabe pala, yung maliit na butas, pag sumakit, grabe po pala. Kaya po tayo, parang kahit maliit pong bagay na feeling natin, hindi naman makaka-apekto, maliit lang naman. Hindi po pala. Ang maliit po pala, ganun din po pala yung sakit, nakakaiyak rin po pala. Pangalawa po, si Noah po, dahil nga po buntis ako, yung bunso ko po, 1 year and 1 month na po siya. Sa akin pa rin po siya nagmi-milk. Dati pa po ako sinabihan ni Mama, 6 months pa lang, mga ganyan po. Sabi niya, i-train mo na yan, na ibote, kasi hindi lang ikaw ang mahihirapan, pati ang bata. Hindi ko po pinakinggan. Kasi po, parang wala lang po, hindi ko po siya pinakinggan. Hinayaan ko lang po. Nung nalaman ko nga pong buntis ako, bawal na po pala kahit gustuhin ko. Yun nga po, ang sabi nila, makinig tayo sa mga nakakatanda. Kasi sila, alam na nila yon, napagdaanan na nila. Na hindi po ako nakinig. Ngayon po, talagang pagtuturo ng Lord, nasa proseso po ako kung paano ko po i-train si Noah at hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali na mahirap. Kaya nga po talagang kapag may nagsabi na po sa atin, nagawin natin to kasi nakita naman na natin na napagdaanan nila, sundin po natin. Pangatlo po, na pagtuturo na naman po ng Lord sa buhay ko, sa panganay ko naman po. Sabi po nung mommy ni Jer, huwag kayong masyadong attached sa bata kasi hindi lang din kayo ang mahihirapan. Pati ang bata, pag nag-school yan, ako pahirapan ng pag-iwan. Ganon nga po ang nangyari. Parang iniwan po namin si Yago kasi parang 3rd day naman na po niya. Kakain lang kami. Tapos siguro nawala pa lang po kami, wala pa pong 2 hours. Binalikan namin siya, pagbalik namin, ganun po siya. Tapos yung pakiramdam ko po nung pagkakita sa kanya na, hala, ano nangyari? Tapos di sabi ng teacher, kasi hinahanap kayo. Wala. So parang ang hirap po pala ng pakiramdam na hindi lang ako yung nahihirapan, pati ngayon yung bata na grabe, kapag tayo, kung alam naman din natin ang kalalabasan, mali, wag na po nating gawin kasi tayo rin po talaga yung mahihirapan. Sabi ko nga po, tayo pong matatanda para po tayong mga bata Para pong si Yago, pag naglalaro po yan ng game niya at natatalo po siya, iiyak po yan. Dad, magpapaturo sa daddy niya. Hindi pa rin po siya matututo. Iiyak pa rin po siya kasi natatalo siya. Sasabi niya, don't like to play na nga.
Pero maglalaro pa rin po siya. Sasabihin ng daddy niya, Yago, change your game na lang or stop playing. Hindi pa rin po siya makikinig. Papaluin siya ng daddy niya, masasaktan siya. Tsaka lang po siya magbe-behave. Di ba tayo pong mga matatanda ganyan? Alam naman natin na mali, alam naman nating merong, pagka nakagawa ka ng kasalanan, papaluin tayo, tuturuan at tuturuan tayo. Tsaka lang tayo mananahimik. Tsaka lang tayo, para pa tayong mga kawawa, nakala mo kung ano yung nangyari sa'yo, ikaw lang naman din yung may gawa ng kasalanan mo. Ang Lord po pala, doon ko na-realize, ganun siya ka-faithful sa atin. Kung paano po siya ka-faithful sa mga promises niya tungkol sa blessings, kung paano po ibabalik sa atin, ganun din siya ka-faithful sa mga bagay na itutuwid niya tayo pag nagkakamali tayo. Parang di ba po, kapag sa tithes, di ba, pag nagbigay ka, nag-offering ka 1,000, tapos parang after a week or pagkatapos mo magbigay, nagulat ka, grabe yung balik sa'yo, siksik, doble, umaapaw. Natuwan-tuwa tayo, grabe ka talaga, Lord. Pero pag tayo may nagawa namang mali, kunwari, kumuha po tayo 10 pesos. Tapos yung kinuhaan natin ng 10 pesos, grabe yung sinabi sa atin, magnanakaw ka, kinuha mo ako. Tapos tayong kumuha, grabe ka naman, 10 pesos lang kinuha ko. Kung makapagsabi ka ng magnanakaw, grabe ka naman. Pero po, ang totoo, kumuha ka pa rin, ninakaw mo pa din. So, mali pa rin siya talaga. Na hindi po pala natin kontrolado kung ano yung babalik sa atin pag may ginawa tayong mali. Na gumawa tayo ng maliit, hindi tayo maging tapat sa pinakamaliit na bagay. May nakakakita man o wala, ang Lord, tapat siya. Talagang itutuwid at itutuwid niya tayo, itatama at itatama niya tayo. Sabi po sa Jeremiah 6:16, stop right where you are. Look for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your souls. Kung tayo po, ayaw po nating masaktan, ganito po, sa pag-umaga po, pagising po natin, mag-pray po tayo na, Lord, ikaw yung magbigay ng lakas sa akin, ikaw ang sumama, magpaalala sa akin sa buong araw na darating, paalalahanan mo ako sa lahat ng gagawin ko. Tapos yung sa buong araw po na dadaan, bago po tayo gumawa, mag-isip, or magplano ng kahit anong bagay, isipin muna po natin kung yung bagay na gagawin natin, makakapagpasaya sa Lord. Kasi kung hindi makakapagpasaya yon, automatic mali yung gagawin mo. Kasalanan yon. Ngayon, doon sa kasalanan na gagawin mo, isipin mo, dito sa maling gagawin ko, handa ba ako sa pagtutuwid na gagawin ng Lord sa buhay ko? Kasi itutuwid at itutuwid ka niya. Hindi, ganun siya kabuti, ganun niya tayo kamahal na hindi niya tayo pababayaan na magstay sa kasalanan. Pero hindi dahil nag-sorry ka, parang Lord, sorry po, sorry na lang. Kasi itutuwid niya tayo. Pag nagtuwid siya, masakit, may pagpalo, iiyak tayo. Kaya nga po ako, yung dun sa tatlong shinare ko po sa inyo, sa pag-milk nung anak ko, sa pag-school ni Yago, sa dentist ko, nakaschedule po ako sa Friday. Talagang lahat ng bagay na gagawin natin, sa atin babalik, may katapat. So, ilagay po natin, hindi lang po sa isip, sa puso natin, na may nakakakita man o wala, sa pinakamaliit na bagay, pilitin nating maging tapat. Kasi ganun katapat ang Lord. Sabi ko nga po, kung gaano siya katapat sa promises niya sa blessings na ibabalik niya sa atin, siksik, doble, umaapaw, ganun din po sa pagtutuwid sa atin pag may mali tayo. Iiyak, kahit gaano katigas ang ulo natin, gagawa siya ng paraan para lumambot, para maging mabait tayo. At hindi po ganun kadali. Iiyak po tayo. Kaya mag-pray at lagi pong isipin doble-doble ang gagawin natin kung tama or mali. At kung handa ka sa magiging
balik sa'yo nun. Lord lang po ang